Nagtipo ng mga taga-suporta ng pamilyang Duterte kagabi, Miyerkules, Marso 11, sa Plaza Independencia sa Cebu City upang gunitain ang isang taon mula nang siya ay maaresto at mailipat sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ang kanilang pagtitipon ay pinamagatang Justice for Tatay Digong, Justice for Filipino People, na inorganisa ng grupong Maisog sa pamamagitan ng kanilang pangunahing tagapagtipon at kilalang vlogger ng DDS na si June Abines. Ayon sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay June Abines, simula nang maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas lalong lumakas ang suporta sa kanilang idolo noong inanunsyo ng kanyang panganay na anak na babae na si Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ang kilusan ng grupo ay pinangunahan ng isang candlelight prayer kung saan sila ay nagtipon hindi lamang sa plaza, kundi pati na rin sa iba pang mga parallel group ng DDS na nag-organisa ng mga kilusan sa iba pang bahagi ng Cebu sa pag-aasang babalik sa Pilipinas ang kanilang minamahal na Pangulo. Dagdag pa ni Abines na bagamat umaasa siyang makakauwi si Duterte, ngunit tila kabaliktaran ang katotohanan. Sa araw na to may tatlong venue, may Lapu-Lapu, meron dito sa Plaza Independencia at meron din daw sa Iscarrio sa Paris, Capitol Paris. So medyo nahati kasi yung venue, yung malalayo yung So nahati kasi iba-iba rin yung organizers. Pero nagkakaisa ang mga DDS na patuloy ang pagsuporta kay Tatay Digong. Kung kinakailangan maggawa ng malaki isahan na rally, mas okay. Pero sa ngayon, baka lailot tayo konti kasi mismo si Inday Sara, Vice President, sinabi niya na iwas muna tayo sa malalaki at magagastos na mga gathering. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!